Patrick sa umaga, Angel sa gabi. Siya lang naman ang nagluluto ng isa sa pinakamasarap na kalderetang natikman ko. Bakit ba namang hindi sasarap yan? Eh hindi naman talaga tinipid sa ingredients. Malain nyo, pati mantika niya, olive oil ang gamit. Okay na to. So ganito kadami. Yan na po yung 100 pesos. 100 pesos guys dito sa Chow Pan ng Inamo. Guys, kung nyo pa natitikman to, tikman nyo na bago pa magkaroon ng clearing. Ang street food kasi dito sa Quiapo, laging merong bago. Every time na pupunta ako, palaging may bago na namang paninda. Ayan na, meron na tayong bagong olive oil. Nasa yung olive oil lang yung bago. Ang ingay sa akin, masarap na. Harapan nyo ng split yun, tsaka Sa'yo mo na lang. So, tikman, meron tayo yung bagong Kaya naman kaming mga food vloggers, talagang gustong-gusto rin nagpupunta dito kasi meron kami palaging bagong nadidiscover, bagong natitikman, at bagong nasi-share sa mga viewers namin. Ako po si Manuel Olaso, isa po akong food vlogger. Ayan yung Chow Pan. Oh, dami naman yan. Ganyan ba talaga? Baka po, naka-video lang ha. Hindi po, lahat po ng sinaserve namin, puro ganito po sir. Ang page ko po sa Facebook, Manuel Olaso, sa TikTok, Manuel Olaso, at sa YouTube din, meron din akong YouTube channel, Manuel Olaso rin po. Ganito karami, 100 pesos lang. Mainam na to, dami ng kanin, dami na rin ng ulam. Solid na sa ito, tikman na natin. Galakad-lakad lang ako dito. Actually, matagal ko na siya nakikita. Dumadaan ako dito, nakikita ko may mga buwibili. Hindi pa siya ganyan kadumog. Pero, yun nga, tiray namin tikman. Tapos yun, nagustuhan ko talagang masarap eh. Sobrang sarap. Binabalik-balikan talaga to. Pag nagsisimba kami galing Quiapo, kumakain talaga kami dito. Yan, sulit na sulit siya, sulit yung sandaan. Matapos, basta malambot yung yung karne, sulit talaga siya. Masarap yung yung chow fan, kaldereta talaga. Yung pagkain sulit, malasa talaga. Sulit na sulit, napakasarap. Ganun din po sa akin. So yun lang, masarap. Tapos, affordable din po. Super sarap talaga, grabe. Sulit na sulit, marami. Napakalambot. Ang lambot talaga. Yes, the best na the best. Nakita nyo naman, oh. Kahit nasa kalsada, pero masarap naman. Ay, oo, sulit na sulit. Actually, taga Bulacan pa kami. Dumayo kami dito para matikman lang namin yung kaldereta. Tsaka yung lempo masarap. Ano pinagkaiba ng spicy ribs kaldereta sa ibang kaldereta? Ito po kasi super hanghang po talaga siya. Napaka-spicy. Tsaka yung sarsa niya. Ito palang ulam na. Dito nyo lang makikita. Sa labas. At nasa kalsada. So pumunta lang kami dito para lang matikman tong pagkain na to. So worth it naman yung pagpunta namin dito. First time ko dito kasi galing pa ako ng Bohol. Dinayo pa talaga namin to para matikman lang yung kaldereta ng sarap. Pumupunta kami dito, tapos kakain talaga kami dito. Pati yung timpla, saktong-sakto. Pati yung serving yung kanin na lang na daming serving nila Lahat, merong corn, may kompleto. Tapos, oh my God, natikman ko, ang sarap talaga.
parang ayaw ko na umuwi sa Bohol, para dito na lang ako sa Maynila. Pwede kayong humingi ng other SARS. Ang nakita ko kakaiba sa kanya kasi niluluto niya yung kaldereta sa harapan. Bihira ka makakita ng gano'n yung mga kainan na niluluto mismo sa harapan. Yung isa pang nakakagulat doon, yung gamit niya olive oil, panggisa. Doon ako talagang na-amaze kasi mamahalin ng olive oil, di basta-basta yun. Sa totoo lang, noong una, wala naman ako masyado expectations. And sa tingin ko, yung talaga dapat dapat pag nagsisimula kayo tumigim ng mga pagkain, wala kayong expectations para pagka hindi umangkop dun sa expectations nyo, hindi kayo madidisappoint. So ako, noong unang pagtigim ko, wala akong expectations nasarapan ka agad ako kasi maanghang siya pero hindi siya sobrang anghang. Tapos malinamnam talaga yung mga hinalo niya ingredients, talagang nanuot dun sa laman. Ang galing all in na, nandito na lahat Kaya sabi ko, parang Saka yung handang-handa sila sa bangkin na tao, kaya kahit di lang yung pumunta, swak makakampany nila lahat. Nung na-post ko na siya sa Facebook, nagulat ako kasi ang bilis. Ang bilis ng views, wala pang 24 hours, 5 million views kagad. At ang maganda dito kay Angelita, kita nyo, tinetesting niya pa talaga kung malambot na yung karne. Kasi gusto niyang masigurado na lahat ng isa-serve niya ay malambot talaga. Kaya talagang puno ng pagmamahal ng pagluluto niya. Nasabi ko nga sa vlog ko na ito nga yung isa sa pinakamasarap na pork caldereta na natikman ko. Kaya ako bumalik ngayon dito kasi nung una kong vlog to, wala siyang liver spread, wala siyang cheese, wala siyang bell pepper. May mga nag-vlog ako nakita na meron ng gano'n. So naintriga ako kaya gusto kong balikan, gusto kong matikman kasi nasarapan na ako nung una. Baka mas masarap pa siya ngayon. Dito yung kay kuya yun. Kay kay Jenny na. Ano ba ginagawa mo? Ate, may order niya, Tess. May order niya, dalawa. Lima yan Siyempre nga kung Mabayad sana.
Actually, sa totoo lang, ang dami nagsasabi, no, dun sa vlog ko, na talagang napakabait niya. At sa totoo naman, nakasalamuha ko na siya in person, at talagang napakabait niya. Sa Angelita kasi, nagsimula yan dito sa Kapo, nagtitinda lang yan na naglalako. Meron siyang cart, yung parang grocery cart. Nag-iikot-ikot siya, nagtitinda sa mga empleyado. Tapos, nangarap din siya na minsan sana sumikat din siya, no? At na-inspire siya doon sa mga ibang mga sumikat na vendors dito sa Quiapo. Kaya yun, gumaya rin siya, nagtinda siya ng chow fan, nagtinda siya ng mga ulam. Pero yung recipe niya, yung sariling recipe niya ng pork ribs, spicy pork ribs caldereta, yun talaga yung tiyangkilik ng mga tao. Ang maganda dito kay Angelita, sobrang hands-on niya. At kahit na sobrang busy siya, nakikipag-interact pa rin siya ng masaya sa kanyang mga customers. Halatang halata talaga na sobrang masaya siya sa ginagawa niya. Yung nagtitinda kasi, ang pangalan niya Chris. Chris sa umaga, Angel sa gabi. Pero tinawag ko siyang Angelita. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.